Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Nato na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Bagyong Karina naglandfall na at ngayon patuloy ang pagkilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Matapos ang pagtama ng bagyong ito sa Kabutunan Point, dyan po yan sa may Gataran, Cagayan, ilang minuto makalipas ang alauna ng hapon kanina, napanatili ng bagyong Karina ang taglay na lakas habang patuloy ang pagtahak nito sa northern part ng Cagayan. Alas 4 ng hapon, huli po yang namataan sa layong 30 kilometers south ng Apari, Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 95 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 120 kilometers per hour. Inaasahan natin ang pagkilos ng bagyong Karina ay pan-northwest sa bilis naman na 20 kilometers kada oras. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Aldra Aurelio, kung mapanatili po nito ang taglay na bilis at direksyon, posible po yan lumabas ng ating landmass dito po yan sa Luzon. Nakikita po natin ngayon via northwestern part po yan ng Cagayan ngayong gabi. At saka naman ito tuluyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Sa ngayon naman, nakataas pa rin ang signal number 2 and signal number 1 sa ilang bahagi po yan ng Luzon. Inaasahan nga po natin dito sa Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at ganun din sa Mountain Province. Ang lakas ng hangin nga abot ng 61 to 120 kilometers per hour sa loob po yan ng 24 oras. Nasa ilalim rin ng signal number 2 ang Ifugao, Kalinga, Abra, Cagayan at pati na rin ang Babuyan Group of Islands. Ang signal number 1 naman nakataas dito sa Batanes Group of Islands, Benguet, La Union, Nueva Vizcaya at maging dito sa Quirino. Dito naman posibleng maranasan ang lakas ng hangin nga abot ng 30 to 60 kilometers per hour within the next 36 hours. At kabilang din po dito ang Pangasinan, Nueva Ecija at ganun din ang bahagi po ng Aurora. Sa lahat ng areas na aking nabanggit, makakaranas ng masungit na panahon dahil po yan sa direktang epekto nitong bagyong Karina. Inaasahan naman natin ang rains with gusty winds dito yan sa Batanes Group of Islands. Kasama rin po dito ang Benguet, La Union, Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Nueva Ecija at maging ang bahagi ng Aurora. Maulap naman ang kalangitan na magdudulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito yan sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, Calabarzon, ibig sabihin kasama po dito ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at ang Quezon. Inaasahan din po natin ang ganitong weather condition dito yan sa Mimaropa. Ibig sabihin naman yan kasama po dito ang Mindoro, ganun din ang Marinduque, Romblon at maging ang lalawigan ng Palawan. Inaasahan din po ang maulap na kalangitan na magdudulot naman ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito po yan sa atin sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, ARMM at maging dito po yan sa northern part ng Mindanao. At sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, mararanasan ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, nakataas po ngayon ang gale warning. Dito yan sa seaboards ng Southern Luzon. Ganon din po dito, inaasahan po natin dyan ang pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Paalala po dun sa mga lugar naman na nasa ilalim nitong tropical cyclone warning signal automatic, hindi po maaaring maglayag muna ang mga sasakyang pandagat. At kaugnay po niyan dahil sa pananalasa nga ng bagyo dito sa loob ng ating boundary, ilang biyaheng pangkaragatan at panghimpapawid na ang naantala. Ayon kay Ms. Romina Marasigan na takapagsalita ng Office of Civil Defense o OCD, sa pinakahuling tala po ng Philippine Coast Guard as of 5 p.m. today, 57 pasahero ang naantala ang biyahe sa Bicol Region dahil yan sa sama ng panahon. At gaya naman kahapon, 6 na flights din ang kinansela dahil din sa bagyo. Samantala, para sa mga magulang at estudyanteng nanonood ngayon, narito naman ang class suspension para sa unang araw ng Agosto. So walang pasok bukas sa lahat ng antas sa Cagayan, habang sa elementarya hanggang sa high school naman, dito po yan sa Isabela.
At ito naman sa ating question of the day, ito ay galing kay Razel Jane Anteneo. Initially, sa Ilocos po ang expected exit ng bagyo. Ano po ang dahilan bakit ngayon ay sa Cagayan na ito lalabas pa West Philippine Sea? Well, magandang katanungan yan, Razel. Tama ka kung kahapon sa bahagi ng Ilocos ang inaasahang exit nitong bagyong Karina, ngayon nga ay sa may northwestern part na ito ng Cagayan. Razel, ang pagkilos kasi ng bagyo ay nakadepende rin sa galaw nitong high pressure area o yung tinatawag din natin na anticyclone. So meron tayong high pressure area dito at dahil bahagya rin itong gumalaw, nagkaroon ng kaunting espasyo yung bagyo at kaya naman nagkaroon din ng pagbabago sa path o yung track na tinatahak nito. So maraming salamat sa katanungan mo at tulad po ni Razel, pwede rin po kayong magpadala sa aming social media accounts ng inyong mga katanungan tungkol sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo pa at nagbabantay tayo sa isang bagyo dito sa loob ng ating PAR. Yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang mga susunod pa naming updates dito lamang sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo.